Bakit mo ba ako pinipigilan, ha? Igaganti nga kita. Mami, hindi naman kasi sinasadya ni Lolong mabaril ako. Bakit mo ba siya tinatawag na lolo, ha? Wala siyang pakialam sa'yo. Ayan ka na naman eh. Naaawa ka na naman eh. Hindi naman sa naaawa ako. Kailangan natin ma-dispose si Pepe because as long as he's alive, hindi safe yung sikreto natin. Please promise me na gagawin mong lahat para mahanap si Papa. I promise you, ate. And I will make sure na makukulong yung mga kidnappers. Pero tingnan mo naman yung mga sugat mo, oh, ang dami. Wala to. Sanay na ako. Sanay? Yung kalaban ko, may hina naman sila eh. Pare, medyo masakit din likod ko, Dok. Bakit? Napaaway ka ba sa mga kidnappers? Dok Lyndon, di naman kayo napaaway, di ba? Oo nga. Masakit. Yan, di ba? Sabi sa inyo Yung balikat ko masakit. O tara, punta tayo ER. Sakit pala eh. Tara. I'm okay. I'm okay. I'm good. Sa pagkukulang siguro. Hindi, masakit, diba? Tara sa ER, diba? Nag-aalala lang ako kay Zoe. Alam naman nating may mental health issue siya, hindi ba? I believe Moira may not be the best companion for her right now. Ang kailangan ni Zoe ngayon, yung taong hindi makakadagdag sa stress niya. At ikaw yun. Carlos! Carlos? Joey? Hello, I need your help. I need your help, Dad. Anong sabi mo, Zoe? Tita Lynette? Bakit tinawag mo na daddy si Carlos? Anong kailangan mo sa asawa ko? Sorry, akala ko si Dad yung natawagan ko. Sorry, na wrong dial ako. Pasensya na naistorbo pa kita. Sige po, bye-bye. Lynette? Bakit hawak mo phone ko? Sinagot mo tawag ni Zoe? Sorry, nasagot ko yung tawag niya. Kanina pa kasi kita tinatawag eh, para nga sabihin na may tumatawag sa'yo. Lynette, hindi ka dapat nakikialam ng phone ko. At hindi mo dapat sinasagot ang mga tumatawag sa akin. Ito lang ang private space ko. Bumabala ko para uminom ng tubig. Pagbalik ko, sinagot mo na yung tumatawag sa akin. Sorry talaga, hindi na mauulit. Baka lang kasi importante kaya sinagot ko. Carlos, bakit ka tinawag na daddy ni Zoe? Ano? Bakit ka tinawag na daddy ni Zoe? Hindi ko lang. Baka nagkamali lang siya. Baka nga. Kasi yun nga yung sabi niya sa akin eh. Nagkamali daw siya. Ang daddy daw talaga niya yung gusto niyang tawagan. Pero namali siya ng pindot. Ay, naman pala eh. Pero iniisip ko, parang ang layo naman ng RJ sa Carlos, hindi ba? Para magkamali siya. Oo, malayo nga yung R tsaka C, pero baka nakalagay sa phone book ni Zoe. Doc. Daddy. Daddy, Doc Carlos. Pwede mo siya magkamali, hindi ba? Ikaw nga, Lynette. Ako nang kaharap mo. Tinawag mo ang RG eh. Di ba? Pwede naman talaga magkamali. Sige, matulog ka na. May tatawagan lang akong pasyente. Zoe? Ano? Kamusta na yung sugat mo? Naku, tumutugo pa. Ano ba?
Alam mo, hindi ka pwedeng maubusan ng dugo. It's continuously bleeding. Kailangan natin gamutin yan. Zoe, okay ka lang ba? Mami, tumawag ako kay Doc Carlos. Si Tita Lynette yung nakasagot. What? Tapos natawag ko siyang dad. Zoe naman, lagi ko sinasabi sa'yo, mag-iingat ka kasi! Oh, sino yan? Si Doc Carlos. Sandali, baka si Lynette yan. Ligay mo sa speakerphone. Huwag kang sasagot agad, ha? Huwag kang magpapahalata. Hello, Zoe. Napatawag ka ba kanina? Oo. Nasabi sa'yo yung Tita Lynette? Hindi ba siya nagduda? Hindi ba siya naginala? Oo. Nalaman kong tumawag ka. Pero hindi naman siya naginala sa'yo. Bakit ka ba tumawag? Anong problema mo? Dad, I need your help. Kailangan ko matahi yung sugat ko eh. Hindi ko kayang gawin ng sarili ko. Tsaka wala din akong gamit dito. Ano? Anong sugat? It's a gunshot wound. Gunshot wound? Paano? Sinong bumaril sa'yo? Saan ka ngayon? Pupuntahan kita. Pero paano si Tita Lynette? Hindi ba siya magtataka pag umalis ka ng bahay? Ako nang bahala doon. Ang importante ikaw. Kailangan magamot yung sugat mo. Baka ma-infect yan. Ite-text ko na lang yung address.